Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinaglogikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pabalik nila nga sa katawhan, may bidol kang Isus, bidol siya katubangan o miingon, Sir, kaloy yung taon ng akong anak, patulog siya o nag-antos pag-ayo. Pag tungkol dini, makadaghan na siya mahulog sa kalayo o sa tubig. Gidala ko na siya nga to sa imong mga tunan, apan wala sila makaayo kaniya. Si Jesus mitubag, pagkawalay, pagtuo, pagkasayot ninyo. Magsige na lang ba ako uban-uban kaninyo? Magpunay na lang ba akong pailog ninyo? Dada ngari ang bata. O gimaduan ni Jesus ang yawa o bigula kaniya o bigula kinigigan sa bata o naayo diha ang bata. Kunya bidol kang Jesus ang mga tinunaan o nangutana kaniya. Kan wala man kami makapagula sa yawa. Si Jesus bitubag tungod kay wala kamoy igong pagtuo. Sinong dumi kini? Kung kamo may pagtuo nga sama kagidakon sa usa ka liso sa mustasa, makamando kamo nining bugtura, balhin dito o mabalhin kini. Makabuhat kamo bisag unsa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi kaninyong tanan. Anya na kita sa ikatulog na adlaw sa atong misa novena sa pag-adam sa kapistahan ni Senyor San Roque. Makabuhat kamo bisag unsa kung ano na kamoy pagtuo sama sa gidakon sa usa ka liso sa mustasa. Wala patingalitan na kakita kung sa itsura sa liso sa mustasa. Pero kung ato isang tanaw, gamay rin siya, gamay-gamay pa sa atong mundos. Pero kung turot ganin siya, mahimo siyang dako kaayo nga kahoy. Dako nga kahoy. So, ang giingon sa atong Ginoo karon, kung kamo may pagtuo nga sama gidakon lamang sa usa ka mustasa, makamando kamo dinhi bugtura, balhin dito o mubalhin kini. Kay ang tanan kung dunay pagtuo, mahimo gayon. Everything is possible to a person who believes. Labi na kung kita misali sa atong Ginoong Hesukristo. Ang istorya nining tatay nga nagdala sa anak nga ng Jesus, mao nga wala makaayo iyang gidahat, luo lang iyang anak nga sa mga apostoles, kapan wala sila makaayo niyadtong bata. Mao nga midalok siya kang Jesus, nagpakitabang sa atong Ginoo. O diha ipakula sa atong Ginoo ang mga daotang espiritu ni atong bata. Kung mahigulong ang mga tinunan, ano wa man nakapagawas atong daotang espiritu. Okay? Nagiyon ang atong Ginoo kay kuwang mo sa pagtuo. Dugay na kung uban-uban ninyo, walang yapon mo makasanto niining kahulugan o niining akong ihimo para kaninyo. Unsa kadako ang atong pagtuo? Kung tingali ingon ta nga unsa kagamay ang atong pagtuo? Kaya kung dako ang atong pagtuo, tingali ato nang sultihan ng bukid diya sa buga-buga ang balhin di. So, yun nga natin ta makatuwa na. Oy, no?
Saan maka amo na siya nga naman kay wa man tay pagtuo, kulang man ang atong pagtuo. What the Lord wants to emphasize is wala siya magagad kung unsa kadako ang atong pagtuo. Iyon lang siya, bisan lang inanalan sa liso sa mustasa. Ang giagad di Kristo kung unsa ang anak kanato na pagtuo, He will supply the rest. Kaya kita magod mga kaigsunan, kung kita mangayo sa atong Ginoo, kasagaran diya sa atong pagpangayo, no? Ana naman tamutuo kung dunay mubalik, no? Kung dunay mubalik sa atong ipangayo sa atong Ginoo, then diya ra ta mutuo, no? Diya ra ta mubilib sa atong Ginoo. Now, what if dili ihatag sa Ginoo? No? Kung dili ihatag sa Ginoo, would you still believe in Him? Kung dili ihatag sa Ginoo, nangayo ka tabangan nga maayo imong anak, wala maayo, magpabilin ka ba sa mong pagtuo sa Ginoo? Kung iyon lang ka nga, so, mayroon na nagsulti ng Ginoo sa kamakuoran, pilion naman po na niya, kung sa anak ko sa pagtuo, wa man lang gihapoy na himo, no? Wa man lang gihapoy na himo. Faith can move mountains kung aduna kita'y bisan gamay lang ni ini. Nga naman, kay kinsa katong nakapag-iswag sa mga bukid, dili kita. Kung dili si Kristo. Si Kristo. Kung kinsay makaayo ka nato sa atong mga balatian, dili ang atong pagtuo ang nakaayo, si Kristo. Apan nagkinahanglan si Kristo nga kita may pagsalig kaniya. Muna nga prerequisite gayon ang pagtuo. Nahimanta, gusto mo nato pakitaas aming milagro Ginoo aron mo tuo mi. Okay raman Ginoo mo simpa ko nimo, no? Pero kanang mutuo mo saling kana lain na ng istoryahan. Pakita sa akong milagro, tubaga sa ang akong pag-ampo, ihatag sa kanako ang akong ipangayo o kana, no? Musalig nako nimo. Musalig nako nimo. Mga kaigsuonan, ang pagtuo gasa sa Dios. It is a gift from God. Gikan ako na siya sa Espiritu Santo nga gihatag sa Dios diha kanato. Kung ato ni siyang we have to nurture this faith, no? Ato ni siyang habukan, no? Ato ni siyang habukan diha sa atong kinabuhi. Aron kini nga pagtuo mudako sama sa liso sa mustasa o mambunga kini. Ug mao ni ang higayon diin ang atong kinabuhi bisan kung walay milagro nga gihimo sa atong Ginoo, apan nakakita kita og daghan nga mga maanindot nga mga butang, daghan maayong mga butang nga naman because we believe, no? Because we believe. Dili man tingali milagro ang atong nakita, and yet kontento ta kay bawta nga naman tungod kay ang Dios kanunay nga nag-atiman ug naminaw kanato. So mga kaigsunan, diya sa atong pagpadayon meaning atong novena ngadto kang Senior San Roque. Kung atong tanawon sa si San Roque, dili man si San Roque, wala si San Roque gihatag sa simbahan aron siya manambal. Wala. In fact, si San Roque, ang iyang ulagway, no? Dili tambalan. Kung sa man ang ulagway nga makita nato ng San Roque, ang presensya sa iyang iro o ang iyang samad. Naduplan siya sa virus. Naduplan siya sa epidemia. Apan, ang presensya sa ero nagpadayag nga wala siya pasagli sa Ginoo.
simple lang na siya, no? Wala siya pasagdi sa Ginoo. Nga naman, kay sa tiyang walay nga inaatiman kaniya, ang Ginoo mo'y kanunay nga maghatulan kaniya kung paan iyang itanan ang paan. Sumaw sa buta kinaliya sa itong kinabuhi mga kaigsunan. Bisan kung usahay may mga pag-ampo na dili nato makuha gikan sa atong Ginoo. As long as we believe nga siya nag-apiman kanato kanunay, nagpangga kanato kanunay, ingon ang atong Ginoo, things can be different in our life. Makabuhat kita bisan kung unsa. Manindog balik.